ika-32 kabanata. O langit, makinig, sapagkat magsasalita ako. O lupa, pakinggan ang aking mga salita. Ang aking mga katuruan ay papatak gaya ng ulan at hamog. Ang aking mga salita ay katulad ng patak ng ulan sa mga damo, katulad rin ng ambon sa mga pananim. Ipahahayag ko ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang kadakilaan ng ating Diyos. Siya ang bato na kanlungan. Matuwid ang lahat ng gawa niya, at mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Matapat siyang Diyos, at hindi nagkakasala. Makatarungan siya at maaasahan. Ngunit nagkasala kayo sa kanya, at hindi na kayo itinuring na mga anak niya, dahil sa inyong kasamaan. Makasalanan kayo, at madayang henerasyon. Ganito pa ba ang igaganti ninyo sa Panginoon? Kayong mga mangmang at kulang sa pangunawa. Hindi ba't siya ang inyong ama na lumikha sa inyo, at nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga taon na lumipas. Isipin ninyo ang mga lumipas na henerasyon. Tanungin ninyo ang inyong mga magulang at mga matatanda, at ihahayag nila ito sa inyo. Nang binigyan ng kataas-taasang Diyos ang mga bansa ng lupain nila, at nang pinagbukod-bukod niya ang mga mamamayan, nilagyan niya sila ng hangganan, ayon sa dami ng mga anghel ng Diyos. Pinili rin ng Panginoon ang lahi ni Jacob bilang mamamayan niya. Nakita niya sila sa disyerto, sa lugar na halos walang tumutubong pananim. Binabantayan niya sila at iniingatan, katulad ng pag-iingat ng tao sa kanyang mata. Binabantayan niya sila, gaya ng pagbabantay ng agila sa kanyang mga inakay. Habang tinuturuan niya itong lumipad, ibinubukan niya ang kanyang mga pakpak para saluhin at buhatin sila. Ang Panginoon lang ang gumagabay sa kaniyang mga mamamayan. Walang tulong mula sa ibang mga Diyos. Sila ang pinamahala niya sa mga kabundukan at pinakain ng mga ani ng lupa. Inalagaan niya sila sa pamamagitan ng pulot mula sa batuhan at ng langis ng ulibo mula sa mabatong lupa. Binigyan niya sila ng keso at gatas ng mga baka at kambing, at binigyan ng matatabang tupa at kambing mula sa Bashan. Binigyan din niya sila ng pinakamagandang trigo at pinainom ng katas ng ubas. Naging maunlad ang mga Israelita, pero nagrebelde sila. Tumaba sila at lumakas, ngunit tinalikuran nila ang Diyos na lumikha sa kanila, at sinuway nila ang kanilang bato na kanlungan na kanilang tagapagligtas. Pinagselos nila at ginalit ang Panginoon dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos na kasuklam-suklam. Naghandog sila sa mga demonyo na hindi tunay na Diyos, mga Diyos na hindi nila kilala at kailan lang lumitaw, at hindi iginalang ng kanilang mga ninuno. Kinalimutan nila ang Diyos na bato na kanlungan na lumikha sa kanila. Nakita ito ng Panginoon, at dahil sa kanyang galit, itinakwil niya sila na kanyang mga anak. Sinabi niya, tatalikuran ko sila, at titingnan ko kung ano ang kanilang kahihinatnan, sapagkat sila'y masamang henerasyon, mga anak na hindi matapat. Pinagselos nila ako sa mga hindi tunay na Diyos, at ginalit nila ako sa kanilang walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Kaya pagseselosin ko rin sila, sa pamamagitan ng pagpapala ko sa ibang mga lahi. Gagalitin ko sila, sa pamamagitan ng pagpapala ko sa mga mangmang na bansa. Naglalagablab na parang apoy ang aking galit. Susunugin nito ang lupa at ang lahat ng naroon, pati ang kailaliman ng lupa, at ang pundasyon ng mga bundok. Padadalhan ko sila ng mga kalamidad, at tatamaan sila ng aking mga pana. Gugutumin ko sila, at mga mamatay sila sa gutom at karamdaman. Padadalhan ko sila ng mababangis na hayop para atakihin sila, at mga ahas para sila'y tuklawin. Sa labas ng kanilang bahay marami ang mamamatay sa labanan, at sa loob nito'y maghahari ang takot.
Mamamatay ang lahat, maging ang mga kabataan, matatanda at mga bata. Sinabi ko na pangangalatin ko sila hanggang sa hindi na sila maalala sa mundo. Ngunit hindi ko papayagang magyabang ang kanilang mga kaaway. Baka sabihin nila, natalo natin sila. Hindi ang Panginoon ang gumawa nito. Ang Israel ay isang bansa na walang alam at pangunawa. Kung matalino lang sila, mauunawaan sana nila ang kanilang kahihinatnan. Paano ba mahahabol ng isang tao ang 1,000 Israelita? Paano matatalo ng 2 tao ang 10,000 sa kanila? Mangyayari lamang ito kung ibinigay sila ng Panginoon na kanilang bato na kanlungan. Sapagkat ang bato na kanlungan ng ating mga kaaway ay hindi katulad ng ating batong kanlungan, at kahit sila ay nakakaalam nito. Kasinsama ng mga naninirahan sa Sodom at Gomora ang ating mga kaaway, katulad ng ubas na mapait at nakalalason ang bunga, at katulad ng alak na gawa sa kamandag ng ahas. Nalalaman ng Panginoon ang kanilang ginagawa. Iniipon niya muna ito, at naghihintay ng tamang panahon para parusahan sila. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila, sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Ipagtatanggol ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Kaaawaan niya ang kanyang mga lingkod. Kapag nakita niya na wala na silang lakas, at kakaunti na lang ang natira sa kanila, alipin man o hindi. At pagkatapos ay magtatanong ang Panginoon sa kanyang mamamayan, nasaan na ngayon ang inyong mga Diyos, ang batong kanlungan ninyo? Nasaan na ngayon ang inyong mga Diyos na kumakain ng taba at umiinom ng alak na inyong handog? Magpatulong kayo sa kanila at gawin ninyo silang proteksyon. Tingnan ninyo ngayon, ako lang ang Diyos. Wala nang iba pang Diyos maliban sa akin. Ako ang pumapatay at ako ang nagbibigay buhay. Ako ang sumusugat at nagpapagaling, at walang makatatakas sa aking mga kamay. Ngayon, itataas ko ang aking mga kamay at manunumpa. Ako na nabubuhay magpakailanman. Hahasain ko ang aking espada, at gagamitin ko ito sa aking pagpaparusa. Gagantihan ko ang aking mga kaaway, at pagbabayarin ang mga napupuot sa akin. Dadanak ang kanilang dugo sa aking pana, at ang aking espada ang papatay sa kanilang mga katawan. Mamamatay sila, pati na ang sugatan at mga bilanggo. Mamamatay pati ang kanilang mga pinuno. Mga bansa, purihin niyo ang mga mamamayan ng Panginoon, sapagkat gaganti ang Panginoon sa mga pumatay sa kaniyang mga lingkod. Gaganti siya sa kaniyang mga kaaway, at lilinisin niya ang kanyang lupain at ang kanyang mamamayan. Ito nga ang inawit ni Moises kasama si Josue sa harapan ng mga Israelita. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinabi ni Moises sa mga tao, itanim ninyo sa inyong mga puso ang lahat ng sinasabi ko sa inyo sa araw na ito. Ituro rin ninyo ito sa inyong mga anak, para matupad nilang mabuti ang lahat ng sinasabi sa mga utos na ito. Hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin ninyo sa kabila ng Hordan. Ipinaalam ang kamatayan ni Moises. Nang araw ding iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, pumunta ka sa Moab, sa kabundukan ng Abarim, at umakyat ka sa bundok ng Nebo na nakaharap sa Jericho. Tanawin mo roon ang Kanaan, ang lupaing ibinibigay ko sa mga Israelita na kanilang aangkinin. Sapagkat sa bundok na iyan ka mamamatay at isasama na sa iyong mga kamag-anak, na sumakabilang buhay na, gaya ni Aaron na iyong kapatid, nang mamatay siya sa bundok ng Hor, at isinama na rin sa mga kamag-anak niya na sumakabilang buhay na.
Sapagkat dalawa kayong nawalan ng pagtitiwala sa akin sa harap ng mga Israelita, nang naroon kayo sa tubig ng Meriba sa Kadesh, sa ilang ng Zin. Hindi ninyo pinarangalan ang aking kabanalan sa kanilang harapan. Kaya makikita mo lang sa malayo ang lupaing ibinibigay ko sa mga Israelita, pero hindi ka makakapasok doon.